Breaking news po tayo, breaking news, breaking news. Breaking news na may ebidensya. Papakita po natin. Si Tatay Digong pinatunayan na sinungaling sila Castro. Ay, dali. Asa na ang tropa mo, Makabayan Black? Isa pang sasagutin natin. Ang tanong, anong masasabi ni Romualdez dyan? Tatahimik, ipagtatanggol, o magtatago sa pantry? Ibig sabihin, magtatawag ng mga kongresista, doon sila sa pantry mag-uusap, tapos ipagtanggol nyo siya. Ayan ha. Okay. So, dire-diretso na po tayo kasi ano lang to breaking news. So, kailangan ibalita natin agad-agad at mamaya tayo basa ng inyong mga komentaryo. Pero ito ay napakagandang balita sa mga DDS, sa mga original DDS at sa mga DDS at saka sa mga tunay na mga sumusuporta kay Tatay Digong. Ito po ay tagumpay. Ito po ay napakagandang balita sa atin. Pinatunayan ng may ebidensya. Sinungaling ka, Castro. Tagumpay natin, fist bump tayo lahat. Okay? Fist bump. Sa mga tunay lamang, sa tunay. Kung hindi naman okay lang, naunawaan ko po kayo. Sa mga tunay lang, pa-fist bump po. Sa mga tunay na taga-suporta ni Tatay Diggs. Hindi iniiwan. Walang iwanan kay Tatay Diggs. Hindi minumura si Tatay Diggs. Hindi inaano si Tatay Diggs minamahal. Fist bump po, fist bump. Alright? Okay. Thank you. Eto na po. Eto, ebidensya. Kailangan pagka breaking news, may ebidensya. Tatay Diggs, pinatunayan na sinungaling si Franz Castro. Eto na. Siguro mababasa nyo yan kung kayo ay nasa TV. But anyway, PC, pero basahin ko na rin sa inyo, ha? Eto po, yung demanda ni Franz Castro kay PRRD. Grave threat. Ito po, naalala nyo? Yung grave threat under Article 282 of the RPC, of the Revised Penal Code. In relation to Section 6 of RA, Republic Act number 10175. Wag na natin gawing scientific masyado, ha? Puntahan na natin agad sa dulo. Wherefore, premises considered, the above captioned complaint is recommended dismissed for want of sufficient evidence. Ibig sabihin, ito po, nailaglag, kinatigan ng korte si PRRD dahil walang ebidensya or kulang sa ebidensya si Castro. Ayan na nga sinasabi ko Madali magparatang, madali magbalita, madaling manglait, madaling magkutya, madaling pagbintangan ang isang tao, pero kung wala kang ebidensya, dali ka sa bandang huli. Ito na po yung nangyari. Ano ngayon? Di pinatunayan ni Tatay Digong, Castro, o siguro kung sino pa yung nasa likod mo, Makabayan Black, o yung iba dyan sa Congress na nasa likod mo, sinungaling kayo. Ganun na rin yun Parehas yun. Walang ebidensya, kulang sa ebidensya, puro lang paratang, puro lang pagbibintag. Sa madaling salita, sinungaling. Sinungaling. Hindi ako may sabi niyan. Nasa balita na po. At ang nagbalita niyan, SMNI. Buti nga SMNI, sana ibalita ito ng mainstream media, ha? Ito yung eksaktong sinabi ng SMNI. Breaking, ibinasura ng Quezon City Prosecutor Office ang grave threat case na isinampa ni Franz Castro laban kay dating Rodrigo Duterte. Ano ka? Ito bigyan ko po ng punto to. Mga kababayan ko. Una sa lahat, nakakapagtaka ang bilis na isampa ng kaso na ito. Hindi ko alam kung dumaan ito sa tamang proseso. Pero nakakagulat, alam naman natin ang kaso. Matagal yan maisampa sa korte. Ito na isampa agad. Yun nga lang, sa bilis na naisampa,
gano'n din kabilis na dismiss. Para kang ano 'no, para kang sumikat, pero one day. Oh, 'yan ang sinasabi natin. Ang isang bagay, inaantay mahinog at pinaghihirapan. O eto, minadali niyo. O, bilis akyat, bilis bagsak. Dahil sinungaling kayo. Bilis akyat, repeat after me. Bilis akyat, bilis bagsak. Ang bagay-bagay, 'pag shortcut, bilis akyat, bilis bagsak. Don't cut corners. Kasi doon sa corner, doon ka nakakakuha ng lesson. O ano nakuha niyong lesson? 'Pag nakuha sa maling paraan, 'pag ikaw ay nag-ambisyon sa maling paraan, in short, tambaluslos, babagsak ka rin. Oh, ano? Ano kayo? O ano pa masasabi niyo? Wala na. Ano pa itutulak ninyo? Wala ng grave threat. O ngayon, anong masasabi mo dito, Romualdez? Eto ang tanong diyan. Magtatago ka ba sa pantry? Aantayin mo ipagtanggol ka ng mga kasamahan mong kongreso? Ikaw ba ay bilang speaker magkokomento rito? O tatahimik ka na lang pa-epek? Iurong ninyo yung pagpapasuspindi ninyo sa gikan sa masa. Bakit? Kasi ang dahilan ng pagpapasuspindi nyo sa gikan sa masa dahil may grave threat kay Tatay Digong. Tama o tamang-tama? Ngayon, dismiss. Wala nang grave threat. Ibalik nyo yung gikan sa masa. Di ba? Babalik na ang gikan sa masa. May nangangatog na ang tuhod. May naglalato-lato na ang itlog. Di ba? Kaya mo pinasuspinde dahil sa isang kamalian, sa isang kasalanan, sa isang kaso, sa isang krimen, yun ang dahilan mo, na-dismiss. Sige na. Ibalik mo na, wag na kayong mahiya. Ang gawin nyo, ibalik nyo yung gikan sa masa, tapos hayaan nyo yung mga vloggers nyo ipagtanggol kayo para hindi nakakahiya yung putok sa mukha ninyo. Naputokan kayo sa pagbumukha, no, Congress. Sinong lumakad para suspindihin ng gikan sa masa? Ano kayo ngayon? Yun ang isisigaw natin, mga kababayan ko. Ibalik ang gikan sa masa. Ibalik nyo yan. Ibalik nyo na. Wag nang mahiya na napahiya kayo pare-parehas. Okay, tamba? Magkomentaryo ka, wag kang patahi-tahimik dyan. Ikaw ang sumagot, ikaw ang tinanong ni PRRD, ikaw ang magkomento ngayon. Huwag mong hayaan magkomento yung mga kasamahan mo dyan sa pantry. Huwag kayong tumago sa pantry. Franz Castro, pahiya ka. Makabayang Black, pahiya kayo. Ano? Ano pa masasabi nyo? Husgado na nagsabi. Ano, sasabihin nyo, inutil ang husgado? Sige nga. Trillanes! Oy! Isa ka pa. Ang hilig mo sumausaw. Trillanes, ano? Sasabihin mo, wala na talaga hustisya sa Pilipinas. Na-dismiss yung kaso kay PRRD kaya papasukin ng ICC. Alam ko yan ang sasabihin nyo. Yung mga dilawang tae, mga kampo ni Trillanes, mga aso ni Trillanes, mga asong dilaw, yan ang sasabihin. Walang hustisya sa Pilipinas. Kasi nadidismiss lang. Pabalikin. Sumbong kayo, Trillanes. Sige na, huwag ka na mahiya si Trillanes. Sige na, Trillanes, huwag ka na mahiya. Sumbong ka na sa ICC. Diyan ka naman, sumbongero ka eh. Hindi mo kaya si PRRD, magsumbong ka ron. Sige na, Trillanes. May pangapa-effect ninyo. Alam ko na susunod sa balita. Yan na susunod. Babalik ang gikan, i-request ibalik ang gikan. Sasabihin naman ng dilawang tae, papasukin na talaga ICC. Katunayan niya na wala tayong hustisya. Alam nating galawan. Yan ang sasabihin ni Castro, pustahan.
O, abangan ninyo, ha. Tingnan niyo kung tama ako o mali. O tama, kung tamang-tama. Oo, ako'y naiinis, eh. Gaya oh, kasi 'yan ang mga pakalat ng mga dilaw. Ako'y nanonood, eh. Hmm. Alam niyo ba, nung nagdemanda si Franz Castro, akala mo tumama sila ng sweepstakes? Ang ang sasaya nila, "Yay! Nakademanda si PRRD, si Tatay Diggs, yung digong niyo nakademanda." Oh, back to you, back to you. Oh, ano ngayon? 'Di ba wala? Nganga, nganga. Hmm. So, alam ko sasawsawan niyo pa mga dilawang tae, sawsawan niyo pa. Kasi ito mga dilawang tae, ito talaga ang mga galit kay PRRD. Sige sawsawan niyo. 'Yan ang balita niyo mamaya. Oh, kasi kayo, hindi kayo para sa katotohanan. Galit lang kayo sa tao. 'Yan ang ayoko na 'pag ang isang tao ay gusto niyo lang idiin. Magbibintang kayo, magpaparatang kayo ng kung ano-ano na walang ebidensya. Eto, gaya nito. Hmm, 'Yun ang mahirap. Hindi na kayo nakakakita ng tama. Basta magpaparatang lang kayo. Pag-iinitan niyo lang. So, sigurado ako laman ng mga vlogs niyo ngayon si PRRD. Maya-maya lang, hmm, magsususumbong na kayo kung kani-kanino. Sumbong pa more. Eh, alam naman natin yung mga galawang ganyan. So, ito ay, nangangahulugang tagumpay. Tatandaan po natin, hindi po sa walang hustisya ang Pilipinas, okey? Bakit ko nasabi 'yan? Sinong nakaupo ngayon? Si Tambaluslos o si PRRD? Sa ngayon, sino ang may power, si PRRD o si Tambaluslos? Hmm. 'Wag nating sasabihing walang hustisya dahil hindi lang pumanig sa inyo yung, desisyon, hindi gano'n. Hindi. Kasi titingnan natin, kayo ang nasa kapangyarihan ngayon, hindi si Tatay Digong. Kayong nakaupo, kayo ang mga bata, et cetera, et cetera. Si Tatay Digong matanda na, hindi pa nakaupo, ordinary citizen. Hindi niya hawak ang budget ng Congress. Wala siyang hawak na pondo. Lahat po 'yan nasa inyo, makinarya, pondo, pera, budget, confidential funds, kahit anong tawag niyo diyan nasa inyo. Wala si PRRD. Ano lang na kay PRRD? Katotohanan. Katotohanan. Kaya bago sampan ng kaso, make sure meron kang ebidensya bukod sa ngawa. Kasi fake news kayo, eh. Fake news 'yan. Oo. Yung pananakot kay PRRD, fake news. Ay pananakot ni PRRD di umano. Oo. Ayan ang mahirap 'pag walang ebidensya. Sana Castro, maging lesson na ito, sa'yo. Next time na magsasampa ka ng kaso, siguraduhin mo meron kang ebidensya. Hindi puwedeng ngawa. Hindi puwedeng sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya. Ebidensya po. Oh, at ano nangyari sa'yo, nagmukha kang tanga. Sabi, wala kang magagawa, opinyon ko 'to, eh. At alam ko 'yan din ang opinyon ng mga DDS, ng mga sumusuporta ni Tatay Digong. Nagmukha kayong tanga pare-parehas. Oh, ang hilig niyo kasi, ang hilig niyong magparatang wala naman kayong ebidensya. 'Yan ang problema. Oh, kaya kayo dilaw, ha, huwag niyong sasabihin na malakas si PRRD, hindi. Kung malakas sila, 'di sana hindi kinuwestiyon yung Maharlika funds. Isipin mo Maharlika funds, kinuwestiyon nila. Travel expenses, bilyon. Ano na? Yan yung sinasabi, eh. Oh,
'Di ba? Oh, ano yung pinapa-approve niyo na ano ngayon, sinita nga kayo ng Senado, 'di ba? May pinapa-approve kayo kalaki-laking budget, magkano lang yung budget ng confidential funds, wala, binusalan niyo pa. Oh, kinontra niyo pa, kayo laki-laki ng ginastos niyo. Ang, hinihingi niyo bilyon, para saan? Yan ba ay gagamitin para sa pirma? Hmm. Hindi ba napaka-plastic niyo? Hindi ba napaka-ipokrito ninyo? Ha? Eh, di tanong lang kasi kino-complain naman niya kahit si Pimentel, eh. Public knowledge na po 'yan. Oh, hindi niyo masagot. Kaya hindi po excuse na malakas ang Duterte, kaya napawalang sala dito, hindi po. Huwag niyong ilayo sa issue. Ang issue dito, wala kayong ebidensya. 'Yun ang sinabi ng korte. Wala kayong ebidensya. Hindi sapat ang ebidensya niyo, mga tungot. Hmm. Kaya, Tamba, please lang. Eto, I'm calling on Tamba at saka yung mga ibang may aso. Ha? Tamba, itali mo yung aso mo. Kasi minsan yung mga aso, ha? Yan ang nakakasira, eh. Nakakasira sa imahe niyo, sira na nga yung imahe niyo. Yung aso niyo pa, tahol ng tahol, nakakaabala ng kapitbahay. Gaya nung aso ko dito, nag-iingay. Tali niyo aso niyo, ha? Nang hindi kayo napapahiya. At 'pag yung aso niyo nangagat ng wala sa lugar, dapat sumasagot ka, Tamba. Hindi ko po kayo pinagbibintangan kung aso niyo ito. Pero anong klase kang leader, kung kasamahan mo sa Congress, ikaw ay speaker, wala kang magawa diyan, ha? Kung hindi mo aso 'yan, pakuha mo. Kumbaga do'n sa aso, 'di ba, asong ligaw, pinapakuha 'yan ng hindi nakakaabala sa mga mamamayan. So kung hindi mo aso 'yan, pakuha mo. Kung aso mo, itali mo, ha? Ikaw ang leader, eh. Be strong. Romualdez, be strong. Oh, ano mo, ayusin mo yung mga tao mo. Yung mga under sa ano pang naging speaker ka, 'di wala ka ring silbi. Pambihira kayo. Congratulations again and again and again. Tagumpay natin 'to, mga taga-suporta ni Tatay Digong, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na hindi madaling, maloko at naghahanap ng ebidensya, eto po ebidensya. Tagumpay tayo para kay Tatay Digong. Oh, ibalik na po ang SMNI, sabi ni Elsie. Correct, correct. Ayan, dapat ibalik na yung SMNI. Ibalik na ang gikan sa masa. Oh, sabi ni ano naman dito, ni Shin, sa Davao 255 billion kinuha. Ang 2 billion ni Tamba ngayon, sabi di siya luluhod. Oh, ibig sabihin kinuha, natira 500 million lang natira sa Davao. Kinuha yung 2 billion. Parang ganyan ang sinabi ni Pulong. Oh, sabi dito ni Mirna, Tamba overall in charge sa paninira sa mga Duterte. Sabi naman dito, kung tuta, tuta talaga kahit kailangan na igapos siyempre. Pati yan si ano, hindi ko na malaman kung kaninong tuta 'to si ano, eh. Eh, ako'y nagtatanong lang, kaninong tuta ka ba, Trillanes? Kasi ngayon parang Marcos ka na, eh. Dati binanat-banata mo si Marcos, ngayon parang ang tuta ni Marcos, si ano na ba? Hindi, alam mo kung bakit nakiki-Marcos 'to? Hindi naman talaga nila gusto si Marcos, eh. Itong dilawang tae, galit lang talaga sila kay PRRD. Oo, gusto lang talaga nilang idiin si PRRD. Ito sabi ni Jules, "Puwede bang tanungin ngayon si ex-Senator Trillanes noong 16 times backdoor meeting niya sa mga Chinese panahon ni ex-President Noynoy Aquino? Yun yata nag-umpisa." Hindi, yan ang nagsumbong, eh. Sabi ni Senator Bato, yan yung nagpunta roon para kausapin niya ay sumbongero. Hindi, ako'y nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan, Trillanes, ha.
Ikaw ba'y sumbongero? O kayo ba naniniwala kayo na si Trillanes, eh, sumbongero? Takot, takot kay Duterte 'yan, eh. Kaya sumbong sa ano 'yan, eh, ICC. Hmm. Gemma Paciente, yes, correct. Duterte lang ang sakalam. Walang kuwentang tao 'yan si Tamba, Kapalmuks. 'Yan, eto ang sisigaw natin, ibalik ang gikan sa masa. Ay, ang sarap niyan, ah. Yan, sarap niyan, gikan sa masa ulit. Hoy, wag niyong ginaganyan si Trillanes. Alam niyo kung bakit? Yung mga dilawan dino-Diyos yan. Diyos yan nung mga ano, ha? At saka yung mga vloggers, lalo na yung mga vloggers, ini-interview pa yan. Akala mo may sasabihing may ebidensya. Eh, puro lang ano yan. Lahat na sasabihin niyan, panama kay Duterte lang. Hindi na maglalabas ng ebidensya yan, eh. Oo. Dino-Diyos yan ng mga vloggers ng dilawan tae. Huwag niyong ginaganyan.